Painit ng painit ngayon yung mga balita, mga kababayan, no? Lalong-lalo na itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi kahapon nagtapos po yung pre-trial sa impeachment ni VP Sara. Kahapon yun kasi ang impeachment talaga trial sa July 6. Kaya kahapon tinapos na po nila yung pre-trial nila dyan. Labasan ng mga ebidensya, diba? Kung anong mga pag-uusapan. Ngayon po, nasama po dyan yung mga testigo na pinangalanan na po mga kababayan sa mga balita. Kasama na nga po dito, ito matindi mga kababayan, no? Kasama na po dito yung 2011 na panggugulpi ni Vice President Sara Duterte doon sa sheriff na nagpatupad ng demolition sa kanyang mga sa mga nasasakupan ni VP Sara sa Davao City, di ba? 2011 yun, yung binugbog niya ng binugbog mga kababayan, tapos walang nagawa. Pati si Manscarpio umawat, walang nagawa si Manscarpio, tinadyakan niya, di ba? Kasama po sa testigo dyan. Ngayon, dahil kasama yan, dito mapapatunayan ngayon kung gaano kabayolente si VP Sara Duterte. Kapag napaliwanag yan ng prosecution natin, prosecutors, mga babayan, ay sasabihin lang nila dito na, nako, ang pagbabanta ni VP Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay totoo. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Dahil dito mo po papatunayan, dahil violente talaga si VP Sara, nambubugbog talaga ito. Di ba? Tapos ipapakita nila, kahit yung testigo na yan, kahit yung sheriff na yan, ay sabihin pa na hindi umamin. Halimbawa, umatras. Sabihin niya na nagka-areglo na kami ni VP Sara. Ay mapapatunayan pa rin kasi ilalabas yung video eh. Ilalabas yung video na yan na si VP Sara ay violente. Di ba? O ngayon, mga kababayan, kahit anong tanggi pa dyan ni Vice President Sara Duterte, alright, sa kanyang sasabihin niya na hindi totoo yung aking pagbabanta, pero makikita po sa video na talagang violente si VP Sara Duterte. Wala na siya magagawa dyan. Automatic yan mga kababayan. Talagang mahihirapan ipagtanggol ni VP Sara ang kanyang sarili. Diba? Pagdating naman dito kay Mary Grace Piatos, medyo tagilid ako dito. Sana hindi nila ilabas si Mary Grace Piatos. Kasi bakit? Ganito yan eh. Pag si Mary Grace Piatos po, nung panahon ng investigasyon dyan sa House, hindi po ma-produce kung sino yan si Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, multo. Alright? Pag sinabi ng prosecutors natin, ilabas kung sino ito si Mary Grace Piatos, baka kung saan-saan na lang sila dumampot, tapos kausapin nila at paaminin na yes, ako si Mary Grace Piatos at sa akin binigay ang pera na 125 million, ligtas na si VP Sara. Di ba? Mahirap yun. Para sa akin, dapat pag-isipan po yan, pag-aralan ng kampo ng prosecutors natin dito sa impeachment ni VP Sara. Dapat huwag padalos-dalos. Ngayon, kung ipipilit ng kampo ni VP Sara na ilabas si Mary Grace Piatos, dapat sabihin nila, bakit ngayon nyo lang yan nilabas kung nariyan naman pala yan? Dapat noon pa nilabas yun na kung sino yan si Mary Grace Piatos. Di ba? Bakit ngayon lang? O, may rason kayo. Di ba? Pero kung hawak ng prosecutors si Mary Grace Piatos, may pag-asa.
Di ba? May pag-asa. Pero kung itong si Mary Grace Piatos hawak ni VP Sara, kampo ni VP Sara, mukhang matatalo kayo dyan. Ito, opinion ko lang po yan. Hindi naman ako eksperto, hindi rin naman ako magaling sa mga ganyan-ganyan. Pero pag-aralan nyo pa rin yan. Doon sa sheriff na binugbog, sureball yun. Walang kawala si VP Sara doon. Kasi kitang-kita sa video na violent talaga siya. Ang pagbabanta niya kay PBBM, pasok na yun doon. Pero sa Piatos, mukhang mahirapan po dito sa kay Mary Grace. Na, diba? Mahirap para sa akin. Yung may mga dahilan ako kung bakit nasabi ko na. Abangan lang natin ng impeachment ni Vice President Sara sa July 6 na po yan, mga kababayan.